on drugs. At ganun din ho, alam din naman natin na mahigpit si Pangulo. Dami naman itong tao, oh. Dami guys, kita nyo naman, oh. Actually, nakapila ito ng maayos kasi kakamay daw ito. Hindi mo tayo tatawid ha, pipila lang mo tayo. At hindi po namin pinapangako ni Tatay Rani, pero kung papayagan po ng seguridad, ng security detail ni Pangulong Duterte, baka po huminto lang siya dito para mag-hi sa inyong lahat. Wala pong pangako, he's on his way na maka-attend ng hearing. Kung papayagan po ng kanyang security detail, baka sakaling pagka malapit na ho, sasabihan ko kayo, with the permission of Consel Tatay Rani, labas po tayo rito para makapagkaway tayo. Tanggalin natin yung pagiging ipokrito. Lahat po tayo dito, lahat ng Pilipino ay may sariling war on drugs. At ang sariling personal na war on drugs natin ay ginagawa natin araw-araw sa ating pamilya. Ang mga magulang na naririto katulad ko, binabantayan natin ang ating mga anak, ang kanilang behavior, ang kanilang pag-uugali. Tinitingnan natin kung may pagbabago dahil ayaw natin sila babarkada sa mga adik. Tayong lahat ng naririto, pag kumukuha tayo ng kasambahay, o kung tayo nag-a-apply ng trabaho, hindi ba tayo ay subject din sa war on drugs? Sa paanong pamamaraan? Yung mga nag-a-apply ng trabaho ay hinihingian ng drug test. Tama po yun. War on drugs po yun. Bakit? Ayaw na mga empleyado na makapasok sa isang empleyo na ang namumuno ay isang drug addict. Ayaw din ng isang business owner na si Tatay Digong ang iniimbestigahan. Samantalang sunod na baha na gumitil sa mga buhay ng mga inosente pati na bata. Yun ang dapat imbestigahan, hindi si Tatay Digong. Binabanggit natin usapang totoo lang. Yung real talk kung tawagin. Kaya ito ating ginagawang pagpapakita ng suporta kay Pangulong Duterte, taos po sa puso niya ang kanyang pasasalamat. Subalit hindi po ito ang katapusan. Ito po ay simula lamang ng ating malayang paghahayag ng ating saloobin at suporta kay Pangulong Duterte at suporta sa kanyang isinagawang war on drugs. At ganun din ho, alam din naman natin na mahigpit si Pangulong Duterte sa korupsyon. Yun ang dapat imbestigahan, yung mga issue at bagay ng korupsyon, hindi si Pangulong Duterte. At ganun din ho ang ating mga kapulisan. Panoorin na lang ang mga kriminal habang ginagawa ang krimen. Ano ba ang gusto nilang trabaho ng mga pulis? Hayaan na lang ang pagkalat at paglaganap ng droga? Hindi po yata yan ang nakasaad doon sa ating Philippine National Police Law. Hindi rin po yata yan ang pangunahing trabaho ng ating Armed Forces of the Philippines at ang ating Philippine National Police. Kaya po ngayong umaga, bagamat mainit, nararamdaman ko rin po ang init ng inyong tulong at pagtangkilik at pagsuporta at pagbibigay pagpupugay at paggalang kay Pangulong Duterte. Antayin lang po natin sana pa